Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Nakatakdang magpadala ng tulong ang Department of Labor and Employment sa mga manggagawa at kanilang pamilya na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Southern Mindanao. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, nagsimula na silang makipag-ugnayan sa mga regional office at sa Employees Compensation Commission para mapabilis ang paghahatid ng tulong. Sa ilalim ng regulasyon ng ECC, makatatanggap ng 15,000 pesos na financial assistance sa mga kwalipikadong manggagawa, habang dagdag 30,000 pesos naman ang maring matanggap ng pamilya ng mga empleyadong nasawi dahil sa lindol. Pinangalanan na ang unang batch ng private prosecutors na tutulong sa House Prosecution Team sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang detalye mula kay Willie Delgado Jr. Willie. Maraming salamat. Ipinakilala na nga ngayong umaga ng House Prosecution Panel ang mga pribadong abogado na makakatulong ng Kamara sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Apat sa kanila ang formal na inirap sa media na kinabibilangan ng batikang litigator na si Attorney Lorna Kapunan ng Kapunan and Castillo Law Office, Attorney Amando Ligutan ng sa legal law firm, at itong sina Attorney Marford Pua at Attorney James Ibrahim Ali na kapwa ng Pecabar Law Firm. Sabi ni House Prosecution Panel Lead Prosecutor Batangas Representative Jervy Luistro, may mga nakahanay pang private lawyers ang ipapakilala nila sa mga darating na araw. Ang mga pribadong abogadong ito, anya, ay nagsabi ng kanilang kahandaang tumulong sa paglilipis laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi pa naman tiyak ni Luistro kung ilan lahat-lahat na mga private lawyers ang kanilang opisyal na makakasama sa panahon ng pag-uusig sa Vice Presidente. Sa darating na Lunes, formal na maghahain ng entry of appearance ang mga private lawyers sa gagawing pre-trial conference. Kasabay ito ng pagpresenta ng House Prosecution Panel sa impeachment court ng mga dokumento, ebidensya at listahan ng mga testigo sa gagawing pre-trial brief. Naomi. Maraming salamat, Willie Delgado Jr. Sa balita sa labas ng bansa, inanunsyo ng Iran ang pag-atake sa mga base militar ng Estados Unidos sa Bahrain at Kuwait, pati ang dalawang sasakyang pandagat nito sa Strait of Hormuz. Ito'y pagganti ng Iran sa muling pag-atake ng US sa kanila at ang paulit-ulit na paglabag umano nito sa ceasefire na napagkasunduan noong Abril. Kasabay nito, muling isinara ng Iran ang Strait of Hormuz. Babala ng Iran, kanilang aatakihin ang anumang sasakyang pandagat na tatawid sa Strait of Hormuz. Sa kapapasok na balita, sinabina ng Department of Labor and Employment o DOLE si Ateneo de Manila University Men's Basketball Team Head Coach Tab Baldwin. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, pinahaharap sa DOLE si Baldwin sa Lunes para pagpaliwanagin at siyasatin ang kanyang alien employment permit at masiguro na saklaw nito ang lahat ng aktibidad na ginagawa nito bilang coach. Naharap sa kontrobersiya si Baldwin na magkaraan ng pagpanaw ng mga student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili habang nasa isang team building event sa Aurora. Patay ang magkapatid na sakay ng isang motorsiklo matapos na bumangga sa kasalubong na sasakyan sa Iligan City. Yan ang balita ni Jam Nueva. Dead on the spot ang rider at angkas niya matapos sumalpok sa isang kotse sa kahabaan ng National Highway sa Iligan City. Kinumpirma ng mga otoridad na kapwa nasawi ang magkapatid na residente ng Purok Santo Niño, Barangay Santa Filomena. Ang rider ay 36 anyos habang ang kanyang angkas na kapatid ay 27 anyos. Sa investigasyon, dakong alas 9 Martes ng gabi nang bumiyahe pa Hilaga ang sinasakyang motorsiklo ng magkapatid. Ang motorsiklo wala umanong plaka. Pagdating sa lugar ng insidente, sinubukan umano ng rider na umiwas sa isang pedestrian na tumatawid sa kalsada. Dahil sa pag-iwas, lumihis ang motorsiklo patungo sa kasalubong na linya at direktang bumangga sa isang kotse na bumabiyahe naman patimog. Sa lakas ng impact, nagtamo ng matinding pinsala ang rider sa katawan. Nadala
pa ito sa ospital, ngunit idineklarang dead on arrival. Yung lapses din doon ng motorcycle, it will always be considered as well. No? Bakit sila nandoon na sila sa left lane? Ang kanilang speed is talagang beyond doon sa speed na kailangan natin where we are on the highway. Malakas, no? Speed. Pagtakbo. Kritikal namang isinugod sa ospital ang kanyang 27 anyos na kapatid na angkas. Gayunman, kaninang umaga, pumanaw din ito. Nagtamo rin ng pinsala ang sasakyang habang ligtas naman ang driver ng kotse at kasalukuyang nakadetain na sa police station. The cases that will be filed against the driver of the will be reckless imprudence resulting to multiple homicide and damage to property. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente, kabilang ang pagkakakilanlan at posibleng pananagutan ng pedestrian na sinasabing dahilan ng paglihis ng motorsiklo bago naganap ang trahedya. Mula dito sa Iligan City, Jam Nueva ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.